Hi everyone, welcome back to the podcast. Ako nga pala si Lance Joaquin, ang inyong host. And for today's episode, pag-uusapan natin ang isang topic na sobrang relevant sa student life ngayon. Academic integrity, lalo na sa paggamit ng artificial intelligence o AI. Sa totoo lang, AI is already part of our daily lives. Ginagamit natin ito sa search engines, recommendation systems, at ngayon pati na rin sa paggawa ng schoolworks. Kaya importante na malinaw sa atin kung ano ang tama, ano ang mali, at saan dapat ang limitasyon ng paggamit ng AI bilang mga estudyante. Okay, ang una muna natin dapat malaman ay ano nga ba ang academic integrity. Let's start with the basics. Academic integrity means being honest, fair, and responsible sa lahat ng academic work na ginagawa natin. Kapag may pinasa kang essays, projects, or report, sinasabi nito na ito ang kaya kong gawin. Ito ang alam ko. Hindi lang ito about avoiding cheating or plagiarism. Academic integrity is about respect. Respect sa sarili mong effort, sa classmates mo, at sa proseso ng pagkatuto. Kapag may estudyante ng daya o gumamit ng shortcut, hindi lang siya ang apektado. Apektado rin ang ibang students na nag-e-effort ng patas, pati na rin sa credibility ng school at ng degree na kinukuha natin. So, bakit mas mahirap ang academic integrity ngayon? Kasi, 'di ba noon, ang cheating usually meant copying answers, looking at notes during exam, or submitting someone else's papers. Yun lang, ganun lang dati, 'di ba? Ngayon kasi mas naging complicated dahil sa AI. Isang prompt lang, kaya na ng AI na gumawa ng essay, mag-solve ng math problems, magsulat ng code, magbigay ng reflection paper. At dahil dito, nagiging madali ang tanong, kung kaya naman ng AI, bakit ko pa gagawin? 'Di ba? Pero dito pumapasok ang issue. Kung ang AI ang gumawa ng lahat para sa'yo, ikaw ba talaga ay natuto? Estudyante ka eh. Ayan ang dapat mong gawin. So, nagawa mo nga ba? Dapat natin tandaan na ang AI is a helpful tool. Linawin natin ito. Hindi masama ang AI. Hindi rin automatic na cheating kapag gumamit ka ng AI. AI can be a learning partner kapag ginamit ng tama. For example, kung may topic kang hindi maintindihan, pwede mong ipa-explain sa AI in simpler terms. Kung nahihirapan ka naman mag-start ng essay, pwede itong tumulong sa brainstorming. Pwede rin itong mag-check ng grammar or sentence clarity. Diba sa mga gantong sitwasyon, AI is supporting your thinking, not replacing it. Pwede nating i-compare ang AI na parang calculator ba. Hindi ka magiging magaling sa math kung puro calculator lang ang gamit mo. Pero helpful ito once alam mo na ang concept. So, kailan nagiging academic dishonesty ang AI use? So, let's talk about the line na hindi dapat tawirin. Nagiging academic dishonesty na ang paggamit ng AI kapag kinopya mo ang output ng AI at pinasa mo as your own. Ayan, ibig sabihin yan, ako gumawa niyan. Pero hindi, kinopy-paste mo lang. Tinanggal mo lang yung opening at closing message ni AI and yun na, sa'yo na yun. Pangalawa, hindi mo naman talaga naiintindihan ang pinasa mo. Diyan, ito ang pinakamahirap sa paggamit ng AI sa tingin ko Kasi, yun nga, may napasa ka nga, kaso wala ka naiintindihan. So, what is it for you? Ay, ganun lang yun In the end, ikaw din yung lugi kapag naging dishonest ka sa paggamit ng AI use. Pangatlo naman ay ginagamit mo ang AI sa exam o quizzes na clearly bawal. I mean, any form of cheating sa exam ay bawal naman talaga. So, ang last ay sinasadyang itago na gumagamit ka ng AI kapag required ang disclosure. I mean, lalo na. I mean, dapat lahat talaga ng paggamit ng AI ay dapat dinidisclose na may tulong ako ng AI or galing ito sa AI. Wala namang masama doon. So,
So in short, kapag ang AI ang gumawa ng thinking at learning para sa'yo, ayun na, may problema na. At tandaan, kahit hindi ka mahuli, may epekto pa rin ito sa sarili mo. You pass the subject, yes, but you lose the skills. So next ay bakit delikado na ang sobrang pag-asa sa AI. Kapag nasanay tayong umasa sa AI for everything, unti-unti nating nawawala ang critical thinking, problem-solving skills, writing and communication skills. Itong mga skills na hindi lang para sa school, kundi para sa trabaho at totoong buhay. Imagine mo, graduating ka na, then pumasok ka sa workplace na kailangan mag-decide, mag-explain ng ideas, o magsulat ng reports. Pero syempre, 'di ba? Ang natutunan mo lang sa school ay gumamit ng AI kung paano mag-prompt ng AI para bigyan ka ng sagot. No. It's not it. That's a real disadvantage. At ang huling makakaapekto ay ikaw if academic dishonesty ay pinagpatuloy mo pa sa paggamit ng AI. Kailangan talaga may mga AI policies at student responsibilities. Maraming schools ngayon ang naglalabas na ng AI usage policies. May ibang teachers na allowed ng AI for certain tasks. May iba naman na hindi. So as a student, responsibilidad natin basahin at intindihin ang rules. Magtanong kung hindi malinaw. Sumunod sa guideline. Kung allowed ang AI, gamitin ito within limits. Kung bawal, respetuhin mo naman ang rules. Even if kaya naman ng AI. So, ang kailangan natin sagutin, ethical questions ng student should ask. Bago gumamit ng AI, ask yourself, am I learning from this or just finishing the task? Ganyan. Kung wala ka naman natutunan, natapos mo nga, then what's the point? What's the point of learning if hindi ka natututo? So, ang next naman natin kailangan tanungin, if tinanong ako tungkol sa pinasa ko, kaya ko bang ipaliwanag? Ayan. Tayo din ang mapapahiya. Like kung tinanong ka, bakit ganito ang sagot? Hindi ko alam. Galing lang yan sa AI. 'Di ba? Kasi kung ni-disclose mo na nagpatulong ka sa AI, at least expected na yun. Pero kung ganyan lang, ikaw lang ang mapapahiya din. Next ethical questions. Would I still submit this if my teacher knew I used AI this way? Siyempre alam na natin ang masasagot yan. Ang gusto lang naman ng teacher ay matuto tayo. But, kung ginawa ba natin ang AI way, natuto ba talaga tayo? Kung ang sagot sa mga questions na yan ay puro no, then, di ba, kailangan na natin mag-isip. Kailangan na natin baguhin ang ating mga habits at mga ganto about AI use. So, ang academic integrity naman ay hindi lang sa school. Academic integrity doesn't end after graduation. The habits you build now follow you into your career. If sanay ka mag-cut corners sa schools, syempre mataas ang chance na dalhin mo rin ito sa trabaho. And in the real world, tandaan natin to. Dishonesty has real consequences. Consequences of losing trust, reputation, or even your job. On the other hand, integrity builds credibility. People trust you, rely on you, and respect your work. May tiwala. May tiwala na sila sa iyo na kaya mo tong gawin. So, ayun lang naman ang academic integrity sa paggamit ng artificial intelligence o AI. At the end of the day, AI is here to stay. Hindi na mawawala yan. Hindi na natin maaalis to. Hindi natin kailangan iwasan ito. Kailangan lang natin itong gamitin responsibly. Gamitin natin ng AI para matuto tayo ng mabilis. Hindi matuto ng wala. Use it to support your growth, not to replace your effort. Because in the long run,
Ang grades pwedeng makalimutan, pero ang integridad at kakayahan mo ang magdadala sa iyo sa totoong mundo. So anyway, thank you for listening. Again, I'm Lance Joaquin, and remember this: true success always starts with honesty. Have a good day, everyone.